May nakakita ba sa akin? Wait lang. Patay mali siya muna ako. Kunyari muna, walang nangyaring kakaiba. Custard bun. Wait lang, may picturean ko. Ah, tama nga guys. Kaya wala sabi ko parang may Europe vibe din dito sa Yokohama. Hi! What's up, bro? Hey, 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 hey. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we are going to visit another city here in Japan, the second largest city in Japan. In terms of population, we are going to Yokohama City. In terms of population, pinaka marami syempre, largest Tokyo, next is Yokohama, pangatlo is Osaka, and fourth is Nagoya. So lahat 'yon napuntahan na natin, no. Nagoya, parang few days lang, hindi ko pa masyado na-explore, pero nakapunta na rin tayo doon. Tokyo, Osaka, and Nagoya. Ngayon naman, pupunta natin Yokohama. So Yokohama is just mga probably 40 minutes train ride from Ueno in Tokyo. However kasi, kung napanood nyo yung last vlog, nag-shopping na kasi ako dito sa may Omori Station. Pero same lang yung sasakyan nyo. Kung manggaling kayo sa Ueno, sasakay lang kayo ng JK, yung blue line, no? JR line na JK. Blue yon, from Ueno, didiretso kayong Yokohama. Kaya maganda yung location ng Ueno kasi ang daming train stations. Kung gusto mo mag day trips around Tokyo or here in Japan, madali mo siya magagawa. So since nandito na ako sa Omori, nasa gitna na ako. Kumbaga Ueno, Omori, and then Yokohama. So nandito na ako sa gitna, dito sa Omori Station. Ayan, Omori Station. Tara, lakad lang tayo, tawid tayo habang may mga tumatawid. So from Omori Station, isang sakay lang, pupunta tayo sa Yokohama Station using the blue line or the JK line, no? Oh, thank you so much. Ano ba itong bigay ni Kuya? May bigay siyang mapa na baka company name and then merong tissue. Tinanggap ko kasi medyo cute yung nabibigay. So kung hindi nyo napanood guys sa last vlog dito sa Omori Station, nagpunta ako dyan sa Book of Super Bazaar. Ito na nga yung Herschel bag. Yung nabudol tayo, nabili ko na yung Herschel bag kasi nga naka 70% off sila doon. Gamit ko na ngayon, pupunta tayo sa Yokohama. So this is Omori area. Ito ulit yung JK guys, yung JK, JR line yan. Omori Station going to Yokohama Station. So dito sa Omori Station, kung nasa Ueno kayo, syempre Ueno Station. Pero since nasa Omori ako, ayan, may nakasulat JK dito daw sa right. Nagugutom ako ah. So doon na tayo kumain sa Yokohama. Actually nagugutom na ako, pero sa Yokohama kasi is nandun yung largest Chinatown in Japan. Pinakamalaking Chinatown, maraming pagkain. Yun ba yung unahin muna natin? Kasi nagugutom na ako. Yokohama Chinatown muna, no? Ang pupuntahan ko sana is Minato Mirai. Pero sige, pwede mag Chinatown muna tayo. Pag-iisipan ko yung itinerary mamaya sa train. Pasok muna tayo. Ayun guys, since nasa gitna nga ako, makikita mo dito sa platform number 2 daw. Yan, 2. Papuntang Shinagawa, Tokyo Station, Ueno, Omiya. Sa platform 1 naman, doon tayo pupunta sa, ayan, papuntang Kamata, Yokohama, Ufuna, huwag kang puro tayo. Ufuna, mali. So ayan na. Platform number ano yan? 2, no? 2 tayo, papuntang Yokohama. Ay, platform number 1 pa lang nalito ako, yan. 1 pa lang yung Yokohama, sakto may dumaan na train. Tara, sakay na tayo. Let's go, let's go, let's go. Laban, laban, laban. Hey guys, so we finally arrived here sa Yokohama City. Pero hindi ako nag-stop sa Yokohama Station. Initially, di ba, sa Yokohama Station tayo dapat mag-stop. Pero nagugutom na kasi ako. So sabi ko, unahin ko na lang yung Chinatown. So nung chinek ko sa Google, sabi niya, ayan, ganyan. Di ba, initially sa Yokohama Station dapat tayo. Sabi niya, mag-stay na lang daw ako sa train. Tapos after 3 stops pa daw ako huminto. Dito ako huminto sa Ishikawacho Station. Kaso ang layo pa pala ng lalakarin. 12-minute walk to Yokohama, Chinatown. So, tara, let's walk Yokohama going to Chinatown para ma-energize tayo. Diba? After natin kumain, ready na ulit tayo mag-explore. Okay guys, ayun, nakarating na tayo dito sa Yokohama, Chinatown.
So, yan. Dami ring tao dito, no? Ay, roasted duck or chicken. Ayan. Ano to? Ah, parang sarap din naman yan, no? Yung prawn. Sarap. Meron din sila mga buns dito, oh. Siopaw. Ba't nagaganon-ganon? Ayan, no? 1980. Ano naman to mga to? Wow! So again, itong Yokohama Chinatown, ito yung biggest Chinatown in Japan and actually one of the biggest also in the whole world. So makikita natin kung gaano ba siya kalaki. Pero kung makikita nyo ang lawak ng kanilang kalsada. Yan. So marami mga restaurants and stores sa gilid. Gutom na. Oh! Parang sarap nun. That one. Sige, maglakad-lakad ba tayo ng konti kahit super gutom na talaga ako. Pero baka may makita pa tayong iba. Ay, yung parang sa... Ayaw nga, sasabihin ko pa lang yung sa Taiwan chicken. Taiwanese nga. Taiwanese large fried chicken. So yung Yokohama, sin siya yung sa... Ba't kaya nagaganon-ganon yung mga ilaw sa likod no? Pero hindi siya nagaganyan sa totoong buhay ha. Baka isipin nyo Pasko. Nagaganon-ganon yung mga ilaw no? Oh. Kumikindot-kindot. Since second siya sa largest in terms of population sa Japan, you can expect also a crowded city, no? Daming students. So yun guys, pumilan ako dito sa may store na to. Koki. Kasi parang mahaba yung pila. Actually sa likod ko. Makikita nyo yan. Medyo may pila sa likod ko, di ba? So dito na lang siguro tayo. Nagugutom na talaga. Kanina pa ako nagugutom. Marami silang pagpipilian. Pero parang gusto ko ng Xiaolongbao. Parang kinain namin to ni Erwin. Kung naalala nyo si Erwin, yung friend ko from Kobe. May kinain kami na Xiaolongbao na ganyan yung kulay, green. Masarap yun eh. So sabi ko, yan na lang din ang ordering ko. Guys, ito na yung in-order natin. So order ko ng 4 na piraso ng parang Xiaolongbao. Tapos, ito is parang mango milk tea. I'm not sure. Nauuhula ako. But yeah. Ang biniyaran ko ito mga 1,200. Kasi ito 700 yen na to. So 240 pesos. 700. So ito mga 500 yen. So ganun 1,2 siya. Paano ko ipapakita sa inyo? Wala tayong lagay ng camera. Wait lang. Ayan guys, sakto yung bakal. I'm so happy. Kanina pa ako nagugutom. So ito yung Xiaolongbao. Kita niyo ba? Iniwan ko yung milk tea sa doon sa gilid. Sige. Bubutas ka ng konti dito. Ay! Hulo. May nakakita ba sa akin? Wait lang. Patay mali siya muna ako. Kunyari muna walang nangyaring kakaiba. May nakakita ba sa akin? Saan ba bubutasin? Parang pumutok naman siya sa oras na hindi ko ina-expect. Ayoko ng mga ganun. Gusto ko sinasabihan ako. Para ready ako. Bakit pumutok siya somewhere, di ba? Hindi yata siya binubutasan. Parang sa loob mo na siya pinuputok. Parang hindi maganda pero ganun. Ang sarap kapag pinutok mo na siya sa loob. Ang sarap. Yung sabaw. Ang sarap ng sabaw, grabe. Malinamnam yung sabaw. Yung element na parang may puputok sa loob. Ang ganda. Tapos yung texture nitong Xiaolongbao, not your typical Xiaolongbao na parang ano lang siya malambot. Kung makikita mo yung base niya, medyo toasted. Parang toasted Xiaolongbao. Kung merong toasted siopaw, meron ding toasted Xiaolongbao. Ang sarap. Gusto ko yung maraming texture na nangyayari from the putok, tapos medyo malambot na part na to. Tapos pag nakain mo na yung base, medyo may crunch ng konti. I love the texture, I love the taste. It's a 10 out of 10. Parang 10 siya sa akin. Yung green hat, tignan natin kung itong magkaiba kasi yung flavor nito. Nagkaka-phobia na ako. Feeling ko bubutasan mo ng konti. Ganon. Tapos pwede rin ganon.
Pero gusto ko yung element na pumuputok siya sa loob. Harap. Pero for me, mas masarap yung sabaw ng green than yung white. Yung green mga 10, white mga 9.5. Masarap pa rin, pero mas masarap ko si green. Natuwa naman ako, kanina pa ako nagugutom eh. Ito full sabaw kasi kanina may pumutok na, no. Ito yung full sabaw na matitikman natin ng buo. Let's go, cheers. Kayo naman. Saka mas masabaw yung green. Don't talk when your mouth is full. Mas masabaw si green at mas gusto ko si green. Mas mahilig kasi ako sa medyo maraming sabaw. Love it. Perfect. Highly recommended. Pero masaya din sana kung parang sa likod din parang ganyan may nagsusubuan or magjowa na ano. Tayo wala. Pero at least masarap yung nakain natin. Actually medyo messy lang kasi if kagatin nyo siya sa loob baka lumabas yung sabaw. So make sure lang na, or pwede naman kung demure kayo, butasan nyo muna. Tapos sipsipin mo just like the normal xiaolongbao na pagkain. But for some reason gusto ko yung element na pumuputok siya sa loob. Parang nakakadagdag siya ng sarap. Okay guys, our next stop, ito pala yung pangalan ng store, Gokucha. San Goku? Gokucha. Okay, ininom ko muna yung milk, not too sweet yung milk, parang fresh milk lang siya. Hindi siya yung parang sweetened na milk. Try natin yung sa may ibaba. Parang merong mango puree. Puree ba tawag? Yung word bang puree? Parang gawa-gawa na noon ako. Mango syrup na lang. Mango syrup. Tapos may boba. So naglalaban yung medyo maasim na mangga. Yung boba niya hindi rin ganun katamis. Parang wala masyadong flavor. For me, I'm leaning towards 8 to 8.5, no? May tamis din naman yung mangga. Sige, 8.7 na lang. Dagdagan natin. Pero kasi favorite namin yung sa Shin Futang sa Taiwan. Yung boba niya, parang ganito din yung milk. Wala masyadong lasa yung milk. Fresh milk lang. Pero yung boba kasi yun ang tamis. Parang siya yung nagdadala, no? Ito wala masyadong flavor yung boba. More yung flavor coming from the mango puree or syrup. Or a little bit like that. Charik. So dyan ako bumili sa store na yan guys. Medyo mahaba yung pila na, medyo famous. Yung popular siguro. Pero no wonder naman kasi sobrang sarap nung green na xiaolongbao. Oh my gosh, highly recommended guys. Pupunta kayo dito. Isa yun sa mga kainin nyo. Grabe yun, ang sarap nun. Parang hindi pa nga ako busog. Hindi pa ako masyadong nabusog. Parang gusto ko pang kumain ng more. Yan tayo eh. Pag nakakapunta sa street food market, hindi na nakokontrol. Ang gwapo nun. Pero may girlfriend, so okay. Move on. Marami lang mga pwedeng kainin. Ano pa ba dito? May mga tarts naman dito. Pero ang linis ng Chinatown nila, no? Malawak pero malinis. Parang ang sarap lang mamasyal, ganun. Parang food park na masarap lang mamasyal. Ano naman dito, mahaba din yung pila nito, oh. Parang ano, yung face, yung pampagod vibes. Ano nga ba tawag doon? Palm tree? Palm recognition, hindi. Manguhula ng ano palad, guys. Gusto ko sa English yun, pero hindi ko kaya. It's in the ano nga ba yun? Gusto ko English yun yung mga thoughts ko, pero hindi kaya ng utak ko. It's on the tip of my tongue, di ba? Ganun, parang nandito na siya eh.
Parang away niya, tama na nga. Ayun guys, chinek ko sa Google dahil hindi ako mapalagay. Palmistry pala tawag doon, the practice of reading palms to determine and predict the future. Iba yung nasa utak ko na palm. Kaya pala hindi ko maisip kasi mali din naman pala yung naiisip ko. Palmistry, ganun. Diba nung college may mga chemistry. I think isa rin yun sa mga pinag-aralan namin. Chemistry, palmistry, charot. Ang cute na, no? Ay, custard bun. Oh my gosh. Sige, gusto ko yun. Bili tayo ng custard bun, guys. Because, you know me, I love custard like so much. Okay, custard bun tayo. Para medyo matamis naman. So yun, guys. I ordered 2 more food because I'm matakaw. So, ang pinakauna is braised. Ito, pakita ko sa inyo. Braised pork bun. So, syempre parang may bun siya, may pork dyan na braised. Thus the name, braised pork bun. Kung naalala nyo sa Taiwan, sobrang favorite ko yung braised pork rice, di ba? Sarap nun. So, ito naman, braised pork pero na, may bun. Tapos, pakita ko kasi yung next natin na food kasi baka masira na siya. Dahil wala akong mapaglagyan. Dito kasi tayo-tayo ka lang, guys, eh. The cutest. Oh my God, gusto kong picturean. Ang cute! Custard bun. Wait lang, bibitsaran ko. Cute to. Wait lang, bibitsaran ko muna. Okay guys, unahin natin yung braised pork bun. Alam mo yung Yokohama ko naging ano na food. Naging food vlog. Puro na lang pagkain yung ginawa. Kaya ayoko nagsisimula ng pagkain. Puro pagkain. Anyway, sarap kasi na mukhang masarap yung braised pork bun. Sige, try natin. Wow! Wow! Another 10 out of 10, guys. Ang sarap! Or bias talaga ako sa braised pork. Kasi sa Taiwan, super sarap yung braised pork niya. Ang lasa ng braised pork nito, a little sweet and salty. Kinukombine niya yung sweetness saka salty. Ang ganda ng texture. Ang lambot, ang lambot ng pork. Tapos ang ganda rin ng texture ng bun. Medyo fatty nga lang. Pero ang sarap ng fat. Ang sarap ng fat. Ang ganda ng texture ng bun tsaka pork. Pag kinakagat mo, parang hindi mo na ma-identify saan ba yung bun dito tsaka pork kasi almost same lang sila ng softness. Ang sarap ng taba. Another 10. Dalawa na yung nire-recommend ko sa inyo. 10 talaga, guys. Yung Shaolong Bao na color green, tsaka braised pork bun. Saan ako bumili? Ito lang ako bumili. Ang sarap. Solid. Okay guys, kakainin natin yung custard. The cutest. Ayoko sanang sirain, but all good things must come to an end. So your cuteness will come to an end today because I will ruin your face. I'm so sorry. Oh my God. Medyo mainit pala yung custard. Ayun, oh. Wow. Ang sarap din. Mainit na custard. Tapos yung bun. But mas gusto ko yung texture ng bun kanina. Yung kinain ko than this one. Maybe I'll rate this 8.72. Saan nanggaling yung 72? Diyan, may nakita siya rin. Wala lang, gusto ko lang mag 72. Napadami yung kain ko dito sa Chinatown, di ba? I'm so happy. I'm so happy na yun yung inuna natin. Nabusog agad tayo. So, nagpunta naman ako sa kabilang kanto. Pare-parehas, ang dami rin palang ano. Ang dami-daming nagtitinda.
Siyempre kung gusto nyo nang nakaupo, meron din naman silang mga restaurants dito. Ayan o, braised pork belly on rice. Sarap ng braised pork. Ito, deep fried club. Claus? Wala. Claus na lang para Santa Claus. Ayan, oh, may mga isda sila. Wala, ang laki nito, Peking duck. Ba't ayaw mag-zoom? Ayan, Peking duck. So, nasan yung totoo? Nasan yung totoong duck? Oo nga no. Mukha naman, halata namang Peki lang din. So, Peki talaga siya, Peking duck. Ayan o, daming pagka... Tama na. Ayoko na. Enough na, dami ko na nakain. Alam mo yung Chinatown na to, nare-remember ko talaga yung Chinatown sa Kobe. No, kala Erwin. Hi Erwin, if you're watching. I hope to see you soon. Favorite nyo rin Sir Erwin, di ba? Marami may favorite nung kay Erwin eh. Pag napagawi ulit ako ng Kansai area, i-meet ulit natin si Erwin. Di ko lang sure kung kilala niya pa ako or baka, joke lang. Magkakausap pa rin kayo minsan sa Instagram. Okay, lakad pa tayo. Ang laki nga ng Chinatown na to. Ano naman to? Ano yan? Pork din, no? Ay, hindi, Peking duck. Peking duck, tas naka-wrap siya. Dito. Uso sa kanila yung mga buns, no? Maraming mga buns. Ay, ano nga ba yan? Ito yung palmistry. Welcome to China. Pero guys, maganda rin yung China. Iniisip ko nga na bumalik ulit dun eh. Maganda rin yung China actually. Yung mga tao mababait din. Mukha lang, mayroon lang tayong connotation talaga na bad sila. Kasi yung government nila, baka medj bad. Hindi ko lang sure. Pero yung mga tao, actually okay yung mga tao dun. May mga nakausap nga kami yung tour guide namin, sabi nila. Minsan din naman, may mga ayaw sila sa government nila. Pero wala naman doon sila magagawa. Kasi at the end of the day, yung government nila yung nasusunod. Pero kung yung mga tao minsan, ayaw talaga nila ng gulo din. Mababait din yung mga ano dun. Tsaka maganda rin. Hayaan mo, i-ano natin. I-try natin pumunta ulit. So yun guys, mga around 7-minute walk lang from Chinatown, makakarating na tayo sa Motomachi Shopping Street naman. Pero hindi na ako shopping kaka-shopping ko lang sa last ko na vlog. But let's see. Papakita ko lang sa inyo kung anong meron dun sa shopping street na yun dito sa may Yokohama. Let's go! Ayun guys, may nadaanan lang ako na temple habang naglalakad ako. Ang laki ng Chinatown. Parang dun pa ako nang galing, no? Hanggang dito meron pa rin Chinatown area. Parang siguro yung buong ito Chinatown. Yung buong town. No? Kaya ang laki niya. Nandun. Doon. Tapos dun pa ako nang galing isa. So baka literal na kaya siya yung largest Chinatown. Kasi yung buong town yata. Chinatown, no? Maraming mga stores. Probably isa to sa mga favorite ko na Chinatown. Sa lahat mga napunta akong Chinatown. Probably this could be one of my favorite sa Yokohama. Also, gusto ko rin yun sa Kobe. Yung pinuntahan namin sa Kobe. I also love that Chinatown. But ito, maganda rin yung Chinatown dito sa Yokohama. And guys, we're almost there. Pag nakita nyo na itong sign ng Motomachi, ayan na yan. Tatawid lang tayo doon, pupuntang shopping street. Actually guys, dito sa Yokohama, dati merong sikat dito na tourist spot, yung Gundam. Di ba yung malaking Gundam, tapos nagmo-move pa yun. However, nag-close na kasi yun eh. Kasi yung Gundam pala na yun, ano lang siya, parang supposed to be talaga for exhibit lang siya. Tapos maganda kasi yung naging response ng mga tao, ng public. So parang in-extend lang nila yung exhibit hanggang sa naging tourist spot na siya. Umabot na siya ng ilang years na, 3 years na yata. But unfortunately, ngayon nag-close na siya. Kasi hindi naman talaga siya meant na maging tourist spot. For exhibit lang pala talaga dapat yun. Nag-extend lang sila. Sayang nga hindi ko napuntahan. Last time, dapat pupuntahan ko yun. Kaso medyo bitin na kasi yung oras ko. So hindi na ako nakapag-Yokohama. So ayun, from the looks of it, I think we've just arrived dito sa Motomachi Shopping Street. So makikita nyo naman sa isang hilera ng ganyan, puro mga shopping stores, no? This one is Lacoste, Tomorrowland. Para siyang outlet store, no? Hindi, para siyang outlet store yung itsura, pero nasa street siya ng isang
city, ganun. Hindi siya yung mga nasa malalayong outlet stores. Actually, yung itsura dito parang Europe din, no? Tignan niyo, no? May vibe din siya dito na parang Europe, yung kanyang structure, yung mga shops, ganun, oh. It's giving Europe talaga. Di ba hindi na naman Japan yan, oh? Tignan nyo. Yung structure, hindi na siya Japan. Ang cute. It leads me to think baka may European influence din dito sa Yokohama. Let me research. Tama nga guys. Kaya wala sabi ko parang may Europe vibe din dito sa Yokohama. Kasi sabi dito, Yokohama was the first, siya daw yung pinaka first port na nag-open for foreign trade dito sa Japan, making it a gateway to Western influence. Kaya pala kasi ano din yata to, parang dagat-dagat din dito sa Yokohama. So isa sa mga pinaka nag-open pala na port for trading, kaya nagkaroon ng European influence. Okay. Kaya pala. Mukha talagang Europe, ano? O diba, iisipin mo bang Japan pa yan? Parang wala ka na sa Japan, diba? Ayun guys, tumambay lang ako dito sa Motomachi Shopping Street. Meron kasing upuan dyan. Nagpahinga lang ako kasi sakit na ng paa ko. Kanina pa tayong lakad na umaga. Ito pala yung itinerary ko. Hindi ko pala naipakita sa inyo, no? So, maybe you can just take a screenshot. This is my Yokohama itinerary. Ayan. Yokohama Chinatown, Motomachi Shopping Street. Next is pupunta tayo sa Red Brick Warehouse. Yung Cup Noodles Museum, parang sarado na kasi gabi na. So, hindi ko na mapupuntahan yan. Tapos, itong tatlo. If may time pa tayo, go. Tambay tayo dyan sa may, alam ko nasa may dagat area yata yan. So tara, kukumit lang tayo. Next, Red Brick Warehouse. Let's go! Ganyan yung Motomachi Street nung pagkagabi na. Europe na ba? Kasi yung first two itineraries natin, yung Chinatown tsaka Motomachi Shopping Street, almost magkatabi lang yun ng mga 5-minute walk lang. Yung next natin, yung Red Brick Museum, medyo malayo siya. Around 15 to 20 minute walk from Chinatown. Pero lalakarin ko na lang. Kasi kailangan ko rin i-charge yung camera ko kasi paloobat na siya. Para habang naglalakad ako ng 20 minutes, nag-charge yung camera ko. Pagdating ko doon, may battery na naman siya doon. Multitasking. Tapos, pamayat pa tayo. So, ito, dadaanan ko rin yung Chinatown. Pakita ko lang sa inyo kasi may iba siyang vibe kapag gabi. Kasi may mga ilaw na yung Chinese lanterns na ganyan. So if ever gusto niyo mag-Chinatown ng gabi, okay pa rin naman actually. Actually vibe pa rin naman. Dati kasi natatakot ako magpunta ng Yokohama kasi sabi ko parang bitin na kasi hapon na yun. Actually pwede siyang hapon kayo magpunta dito. Maisisingit nyo pa rin siya kasi usually yung mga tourist spots ng Yokohama, maganda siya ng gabi. So okay lang kahit magabihin na kayo dito. May train pa rin naman papuntang Tokyo. Tsaka akala ko sobrang layo. Ang lapit lang niya guys. Lalo na kapag nasa Ueno kayo, parang mga 30 to 40 minutes lang nandito na kayo sa Yokohama. Lakad lang ako ha. So guys, after walking for almost 20 minutes, malapit na tayo sa Red Brick Warehouse. Ito na siya oh. Ay, cute no. Tapos parang naririnig ako mga kumakanta. Siguro may festival in this area. Tapos merong cruise ship dun, no? Yes, manifesting. Baka naman next time. Cruise ship naman. So may malawak na dagat dyan. Kasi ito yung Red Brick Warehouse. Kasi as what I've mentioned earlier, di ba yung Yokohama, isa siya sa mga pinakaunang ports na nag-open for trading. Kaya malaking, itong Red Brick Warehouse, malaki yung significance niya sa buong Japan. Dahil dyan, di ba dati nga, dahil sa trading, dyan yung building. Siguro dyan nila ini-impact yung mga inaangkat nilang mga produkto or yung mga ine-export nila. Ganyan. Tara, lapitan pa natin yung building. Tapos dito sa Yokohama, kasi nga nasa may dagat siya, no? Kapag humahampas ang bobo mag Tagalog, humahampas yung hangin, mas lumalamig siya. Ano bang weather ngayon? Oo nga, mas malamig siya dito. Or paggabi kasi no, 19 degrees Celsius, pero pag humahangin, feeling ko mas colder siya. So dyan yung Red Brick Building, pero I think ito na yung Cosmo World, yung may Ferris wheel din doon, no? Meron din dong Ferris wheel. So parang ang vibe na binibigay niya sa akin parang Kobe.
pinunta namin sa Kobe, meron din silang dagat. Tapos may Ferris wheel din sa may dagat. Ano meron? Maingay dito guys. Siguro may music, parang may music. Sorry, may music festival yata. Oh, di ba say hi? Hi. What's up, bro? Okay guys, meron yatang music festival dito. Hindi ko lang kung naririnig nyo kasi medyo maingay no. Yan, ang saya, may festival. Ano ba ngayon meron? So today is May 23, Friday. So I'm not sure kung anong merong festival. Hindi. Kasi itong area na to, sikat daw to na pinag-heldan ng mga festivals like Oktoberfest, mga Christmas markets. Tapos during winter, pag pupunta daw kayo dito, meron dyang mga ice skating rink. So ganun yung vibe during winter. Ngayon naman summer, ayan, may mga music festival sila. Joke lang. Hindi ko maintindihan yung kanta pero mga natatuwa naman yung mga Hapon. Hey, 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 hey. So guys, ito na yung Red Brick Warehouse. So kung makikita nyo yung building na to, yan o, made up of bricks, no, na mga color red. So kung makikita nyo ang stone niya, yung design na red brick na stone, di ba hindi naman siya Japanese, ano siya, European, Western influence. Kasi nga dati, di ba, yung dagat dyan, ano siya, ginagawang trading hub. So siguro influence na lang din yan ng mga Western na nakaka-transaction nila dito sa Yokohama. Tapos isa din daw to sa building na ginawa dito sa Japan na siya yung isa sa mga pinakauna na earthquake proof. Tapos nagkaroon doon ng earthquake before, yung malakas na lindol dito. Ito daw ay hindi siya bumagsak. May mga minor na nasira pero nag-stand pa rin siya. I think guys, ito yung name ng festival ngayon, Green Room Festival. So may nagko-concert dito pero sa dinaanan natin doon, meron din nagko-concert, di ba? Dito may mga balloons. Ah, skincare pala yun, Anessa. Okay. Anessa na skincare. Hindi ko alam kung may entrance fee guys, pero ayun yung festival lo. Tapos dagat na yan dyan. Iniisip ko tuloy yung Gundam. Ba dati yung Gundam nasa area na to? Hindi kasi ako nakapunta dati. Comment down below guys kung alam nyo. Kung yung Gundam na robot nandyan siya sa may area na to. Ayan, masaya sa area na to. Lalo na kapag may mga festival. Ay taray. Parang naging senti na yung mga kumakanta. Wait lang, parang gusto ko makinig. Ayoko makinig sa kanta, mas nalulungkot ako. Parang sinasabi ng kanta na wala kang jowa, mag-isa ka ngayon. Wala lang ako sa tono, pero parang ganun yung mini-message na parang ang lungkot mag-isa, bakit ba yung ayun, naging sumaya, no? Hey, kanina malungkot na sumaya siya. Hey, masaya maging single. Akala nyo lang na malungkot maging single, pero sobrang masaya naman niya. Wala kang pinoproblema. Okay, let's say goodbye na dyan sa may nagko-concert. Punta na tayo sa ating next itinerary, Cosmo World. Ayun sa may Ferris wheel na yon.
Ay, ba't nawala yung ilaw? Ayun. Green Room Festival. What does Green Room Festival means? No? Green Room Festival. But yun yung festival ngayon, parang music festival na may mga markets. Actually, dapat meron pa tayong itinerary yung Cup Noodles Museum. However, sarado na siya kasi gabi na. So if umaga kayo magpunta dito, mainit. If umaga kayo magpunta dito, tapos gusto niyo mag Cup Noodles Museum, pwede kayong gumawa ng own Cup Noodles. If I'm not mistaken, pwede kayong gumawa ng own Cup Noodles. Tapos makilalaman niyo kung paano ginagawa yung noodles. So it can also be a fun experience if you want. But since sarado na siya, let's go to Cosmo World. So itong Cosmo World, by the way, is just 11-minute walk from Red Brick Warehouse. So actually, kung hindi naman kayo, kung okay naman sa inyo maglakad, walking distance, sa standard ko walking distance, 11 minutes. So pwede na yun namang i-walk. Kanina nga yung 20 minutes nilakad ko. Pero pwede naman kayo mag-train if you want. Pero pag ganito gabi at hindi na naman mainit, laban na ako sa lakad. By the way, may mga nababasa akong comment kasi nag-upload ako ng Sapro vlog kung ano daw yung tripod ko. Sige, ililink ko na lang sa baba, no? Sana maalala ko. Sana maalala ko i-link. Pag hindi, comment na lang kayo. Ililink ko sa description box yung tripod na ginagamit ko. Sige, ililink ko siya in the next few videos para if ever hindi nyo makita sa mga susunod na videos, nandyan siya. Sana maalala ko. Wait lang. I-note ko. So, nagtitingin ako sa mapa, guys. Sabi niya, you are here. Tapos, pupunta tayo sa may Ferris wheel. Saan ba yung Ferris wheel dyan? Nalilito ako. Pero ito na pala yung Minato Mirai 21. Yan yung nasa isa sa mga itinerary natin. Yung area na to na pala is called Minato Mirai. Okay, itong mga Cosmo World, itong mga Ferris wheel, yun na pala yung Minato Mirai 21. Sige, susunod na nga lang ako sa crowd. Okay guys, we made it to the Cosmo World. Ang laki pala nitong Ferris wheel. Gano'n kaya katagal yung ikot niyan, no? Tapos may oras pala dyan, no? It's currently 8:39 na. Cosmo World. Magkano kaya yan? Try nga natin kung affordable naman. So yun, sumakay tayo. Sumakay mag-isa? Ano kayang feeling? Parang hindi pa ako nakasakay ng Ferris wheel na mag-isa. To try ko ba? Or mukha kong baliw? Tapos sisigaw ka dun mag-isa. Ah! Ay, sorry, hindi naman rides yan. Baka mas ka lang mag-emote. Pero baka naman maganda yung baka rin maganda yung view dito, no? From the top. Let's see. Ay! Ano ba to? Enchanted Kingdom? May tubig pala. Theme park pala ito. Hala! May Ferris wheel, ayan na. Ay, Ferris wheel? Roller coaster. Theme park pala to. Ang cute ng theme park, walang entrance fee. Pwede ka lang pumasok ng walang entrance fee, guys. Pero baka may entrance yung pagsakay, no? Pagsasakay ka ng Ferris wheel or roller coaster. Okay, akala ko roller coaster lang to. May mga iba pa palang ganap dito. So guys, naglalakad-lakad lang ako. Meron ako nakitang cable car. May cable car pala dito. Oh. So pwede kayong sumakay dito. Yan na, may cable car. Saan papunta yan? Yan, merong harbor dito. Oh. Malapit lang din siya dun sa Ferris wheel, sa Cosmo World. Pumasok lang ako sa mall, tapos lumabas ulit ako. Tapos ito yung area na nalabasan ko. Cable car, oh. Yay! Ay, ito pala! Ayun yung Cosmo World, no? Ito yung Ferris wheel. Tapos may highway kasi dyan sa gitna. Pumasok ako dito sa mall na yan, itong mall na to. So naglalakad-lakad lang ako paglabas ko. Charan! May ganito, oh. Cable car. May kulay pa yung cable car nila. Saan ba dito?
Sige, lakad-lakad na lang tayo. Total, nandito naman tayo. Kaso baka wala anong oras na ba? 9 na pala. 9 PM na guys. Ang train, chinek ko hanggang mga 11:30 na. Pabalik ng Tokyo. Yung parang last na train is 11:30 PM. It's currently 9. So, huwag na tayo masyadong magpagabi. Siguro mga 9:30 uwi na rin ako. Pero lakarin na lang muna natin dito kasi nandito na tayo. Guys, ang sarap pala maglakad-lakad dito. Itong Ferris wheel. Tapos meron dyang dagat na ba to? Parang hindi pa dagat. Minato Mirai 21 yata yung area na yan. Ang dami nyo nang mapupuntahan. Cable car kung maaga kayo magpunta, or kahit nga yung gabi naman kung gusto mag cable car, pero hindi ako alam kung saan papunta yan. Dami pa rin tao. Alas 9 na. Ay, ang galing guys, kasi itong Ferris wheel na to, nag-check ako sa Google, mas lumalapit pala ako sa train station. So from the Ferris wheel, tapos papuntang cable car, dadaanan nyo nga yung way na to. So makikita nyo yung cable car na yan pag pauwi kayo. Sakto, papalapit ako sa Sakuragicho train station, yung JK, yung sinakyan natin kanina na JK line, yung blue. So yun na rin yung sasakyan natin from sa Sakuragicho papunta na tong Ueno. Isang sakay na lang to, diretso ng Ueno. Tara, balik na muna tayo sa Tokyo kasi it's currently 9:14 pa lang naman, pero since nandito na tayo papuntang train station, ilaban na natin. Doon na lang siguro tayo mag-dinner din sa Tokyo pagka uwi natin. Okay guys, we're back dito sa station Sakuragicho. Let's go. Siguro mga travel time 30 minutes going to Ueno. 30 to 40 minutes. Yung kwelo ko humangin kasi. Okay guys, we're back here na dito sa Ueno area. So bumabala ako sa Okachimachi Station. Yun yung malapit ko sila station. Parang malapit na dito sa Ueno. So I'm not sure kung magdi-dinner pa ako. Parang hindi naman ako naggugutom. So pinapakiramdam ako pa kung kakain ako. But basically ito yung Ueno. Ayan. Ito yung ang laging haba ng pila. Ramen Kamotonegi. Ramen Kamotonegi. I think guys, I have to end the vlog now kasi parang wala na rin naman akong ganap na gagawin. It's already 10:30 na. No, 10:30 na. Meron pa akong i-review na isang vlog para ma-post natin bukas. Kailangan ko munang i-review tonight. Tapos ano na ba, 10:30, 11:30. So, maliligo ako. 12. Mga 1 AM na siguro ako makakatulog nito, or 2 AM. Gigising pa ako ng mga 5 or 6 AM kasi may tour tayo ng 7:30 AM. We're going to Mount Fuji tomorrow. Pero itong tour na pinili ko naman is yung mga Instagrammable spots. So magbibisita tayo ng 5 yata na different Instagrammable spots kung saan maganda na makita ang Mount Fuji. So maaga yung call time tomorrow, so kailangan ko na rin siguro magpahinga. But yeah, basically this is Amiyoko Shopping Street no, sa Ueno. So that's it guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Yokohama. So you might also consider visiting there kahit half day lang. Pero ako tatagalan din ako. Well, slow kasi yung pacing ko. Minsan nagpapahinga ako ng matagal. Of course, hindi nyo naman nakikita sa vlog na may mga pahinga ako in between. Kaya inabot din ako ng mga 5 hours, 5-6 hours or 7, including yung yung transportation. Ayun lang guys, maraming salamat. I'll see you again on the next one. Kain kayo ng masarap today, ha? Pero ako, hindi ako nagugutom eh. Ay, wait lang. May something dito, may something. Parang may film silang show. Ayun. Yes, baka mga ano yan, sikat na personalities. But yeah, okay lang guys, yun lang. Extra lang. Maraming salamat. I'll see you on the next one. Bye-bye. Hey, masaya maging single. Akala nyo lang na malungkot maging single, pero sobrang masaya naman niya. Wala kang pinoproblema. Ah!